Kailan huli tayong nagtanong, kumusta ba ang kalusugan ng ating mga bato? Ito ang dalawang mahalagang organ sa ating katawan na madalas nating nakakalimutan, ngunit tahimik na nagsisikap araw-araw upang panatilihin tayong malusog. Ang katotohanan ay nakakagulat at medyo masakit. Maraming Pilipino, lalo na sa ating edad, ay tahimik na nagdurusa sa problema sa bato na minsan ay hindi natin namamalayan hanggang sa huli na. Ito ay isang sakit na dahan-dahang lumalala at kung hindi natin naagapan ay maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon sa ating kalusugan at kalidad ng buhay. Ang tagkapagod na nararamdaman natin, ang pamamanas ng ating mga paa o ang pakiramdam na parang laging mahina ay maaaring mga senyales na ang ating mga bato ay humingi na ng tulong. Hindi ba nakakatakot isipin na ang isang napakahalagang bahagi ng ating katawan ay maaaring unti-unting nanghihina nang hindi natin agad nalalaman? Pero huwag po kayong mag-alala. Merong simpleng sikreto na matatagpuan mismo sa ating mga kusina. Isang natural na paraan upang alagaan ang ating mga bato. Ayon mismo sa mga doktor. Ang sikretong ito ay nasa mga prutas na madalas nating nakikita, ngunit hindi natin lubos na nauunawaan ang kanilang kapangyarihan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pinakamagagandang prutas na sinasabi ng mga eksperto sa kalusugan na dapat nating kainin araw-araw upang matulungan ang ating mga bato na mag-detox at makatulong na labanan ang paglala ng chronic kidney disease o CKD. Tutuklasin natin ang bawat isa sa kanila, kung paano sila nakakatulong at paano natin sila madaling maidaragdag sa ating pang-araw-araw na dieta. Huwag kayong alis, dahil sa dulo ng video na ito, may matutuklasan kayo mapapamangha sa inyo. Isang bagay na maaring magpabago ng inyong pananaw sa kalusugan ng bato. Kaya simulan na natin ang ating paglalakbay sa mundo ng mga prutas na makakatulong sa ating mga bato. Ang unang prutas na dapat natin bigyan ng pansin ay ang mansanas. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa mansanas? Madalas natin ito makita sa ating mga pagkainan o sa mga grocery store. Ngunit ang simpleng prutas na ito ay may napakayamang benepisyo, lalo na para sa ating mga bato. Ang mansanas ay kilala sa taglay nitong pectin, isang uri ng soluble fiber na napakahalaga para sa detoxification ng ating katawan. Kapag sinabi natin detoxification, hindi ibig sabihin nito ay kailangan nating uminom ng kung ano-anong suplemento. Ang mansanas sa natural nitong paraan ay nakakatulong sa pagtanggal ng mga toxins sa ating sistema. Ang pectin ay parang isang sponge na sumisipsip ng mga dumi at nakakapinsalang substance at inilalabas ito sa ating katawan sa pamamagitan ng dumi. Ito ay malaking tulong sa ating mga bato dahil nababawasan ang trabaho nila sa pagsasala ng mga dumi mula sa dugo. Kapag mas kaunti ang dumi na kailangan nilang salain, mas nakaka-relax at mas nakakapag-focus sila sa kanilang pangunahing tungkulin. Bukod pa rito, ang mansanas ay mayaman sa antioxidants at anti-inflammatory compounds. Bakit mahalaga ito? Sa mga taong may problema sa bato, lalo na sa CKD, madalas silang nakakaranas ng pamamaga o inflammation sa kanilang katawan. Ang pamamaga ay maaring magdulot ng mas matinding pinsala sa mga selula ng bato. Ang antioxidant sa mansanas, tulad ng vitamin C at quercetin, ay nakakatulong labanan ang oxidative stress at pamamaga. Isipin nyo, parang isang shield ang mansanas na pumoprotekta sa ating mga bato mula sa mga atake ng libreng radikal. At ang maganda pa, ang mansanas ay mababa sa potassium na isang mahalagang konsiderasyon para sa mga may advanced na CKD. Ang mataas na potassium ay maaring maging delikado sa mga pasyente ng bato dahil hirap ang kanilang katawan na ilabas ito na maaaring magdulot ng papalya ng puso. Kaya naman, ang mansanas ay isang ligtas at masustansyang pagpipilian. Paano natin isasama ang mansanas sa ating pang-araw-araw na dieta? Napakadali. Maaari nating kainin ito ng buo kasama ang balat para sa dagdag na fiber. Maaari rin itong hiwain at idagdag sa inyong oatmeal sa umaga o sa inyong salad sa tanghalian. Ang iba naman, ginagawang fruit shake basta walang dagdag na asukal. Isang mansanas sa isang araw ay sapat na upang simulan ang pagsuporta sa ating mga bato.
Sumunod naman ang ubas. Maliit man ang ubas, ngunit punong-puno ito ng kapangyarihan, lalo ng mga ubas na may madilim na kulay tulad ng pulang ubas o itim na ubas dahil ang mga ito ay mayaman sa resveratrol. Ang resveratrol ay isang malakas na antioxidant na kilala sa mga benepisyo nito sa puso at sa kaso ng ating mga bato ay nakakatulong din sa pagprotekta sa kanila. Ayon sa mga pag-aaral, ang resveratrol ay may kakayahang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa mga selula ng bato na mahalaga sa pagpigil sa paglala ng CKD. Hindi ba't nakakamangha isipin na sa isang kagat lamang ng ubas ay nakakatulong tayo sa ating mga bato? Ang ubas din ay naglalaman ng proanthocyanidins, isa pang uri ng antioxidant na nakakatulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo at pagbabawas ng presyon ng dugo. Ang mataas na presyon ng dugo ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pinsala sa bato, kaya ang anumang makakatulong upang kontrolin ito ay malaking tulong. Tulad ng mansanas, ang ubas ay medyo mababa sa potassium basta kainin ito sa moderation lalo na kung mayroong seryosong kondisyon sa bato. Huwag kainin ng buto dahil ito ay maari magdulot ng hindi pagkatunaw. Kumain ng sariwang ubas bilang merienda o idagdag ito sa inyong fruit salad. Ang isang tasa ng ubas ay sapat na upang makuha ang mga benepisyo nito. At ngayon, dumako naman tayo sa pakwan. Ang pakwan. Sino ba naman ang hindi mahilig sa malamig at matamis na pakwan lalo na sa mainit na panahon? Ang pakwan ay hindi lamang papalamig. Ito rin ay isang pambato para sa ating mga bato. Ang pangunahing benepisyo ng pakwan ay ang napakataas nitong water content. Ang pakwan ay halos 92% tubig at ang pagiging well-hydrated ay napakahalaga para sa kalusugan ng bato. Ang sapat na tubig ay nakakatulong sa paglabas ng mga dumi at toxins mula sa ating katawan sa pamamagitan ng ihi. Kapag uminom tayo ng sapat na tubig o kumain ng mga pagkaing may mataas na water content tulad ng pakwan, mas madali para sa ating mga bato na i-flush out ang mga nakakapinsalang substance na maaring maipon at magdulot ng pinsala. Isipin nyo, parang naglilinis tayo ng kanal. Kapag may sapat na daloy ng tubig, mas madali itong malinis. Bukod sa tubig, ang pakwan ay mayaman din sa lycopene, isang malakas na antioxidant na nabibigay sa kanya ng kulay pula. Ang lycopene ay kilala sa mga benepisyo nito sa puso at sa pagpigil sa ilang uri ng cancer at nakakatulong din ito sa pagbawas ng oxidative stress na maaaring makapinsala sa mga bato. Mahalaga lamang tandaan na ang pakwan ay mayroong potassium. Kaya kung kayo ay may advanced na CKD at may mahigpit na dietary restrictions, kumonsulta muna sa inyong doktor tungkol sa tamang dami na pwede ninyong kainin. Para sa karamihan, ang pakwan ay isang napakagandang pagpipilian para sa hydrating at kidney-friendly na merienda. Maaari itong kainin ng sariwa o gawing shake ng walang dagdag na asukal. Iyon, alam natin ang kapangyarihan ng mansanas, ubas at pakwan. Dumako naman tayo sa susunod na mga prutas na tiyak na makakatulong sa pagsuporta sa ating mga bato at paglaban sa paggala ng sakit sa bato. Patuloy tayong dumako sa susunod na prutas na napakayamang pinagmulan ng nutrisyon at laging nasa ating mga palengke, ang pinya. Ang pinya ay hindi lamang masarap at matamis. Mayroon din itong mga benepisyong nakakagulat para sa kalusugan ng ating bato. Ang pangunahing bituin sa pinya ay ang bromelain, isang enzyme na may napakalakas na anti-inflammatory properties. Bakit mahalaga ito? Sa mga taong may CKD, ang pamamaga sa katawan ay isang pangkaraniwan at nakakapinsalang problema. Kapag patuloy na may pamamaga sa katawan, lalo itong nakakapinsala sa mga selula ng bato at nagpapalala ng kondisyon. Ang bromelain ay nakakatulong sa pagbawas ng pamamaga. Sa gayon ay nagbibigay ng ginhawa at proteksyon sa ating mga bato. Isipin nyo na parang nagbibigay tayo ng soothing balm sa ating mga inflamed na bato. Bukod sa bromelain, ang pinya ay mayaman din sa vitamin C
na isa ring malakas na antioxidant. Alam naman natin na ang antioxidants ay mahalaga sa paglaban sa oxidative stress na sanhin ng pinsala sa selula. Ang vitamin C ay nagbibigay ng karagdagang depensa laban sa mga libreng radikal na maaring makasira sa ating mga bato. Isa pa, ang pinya ay mayaman sa manganese, isang mineral na mahalaga para sa metabolismo at proteksyon ng selula. Ang pinya ay isa ring prutas na medyo mababa sa potassium kumpara sa ibang prutas na isang magandang balita para sa mga nagbabantay ng kanilang potassium intake dahil sa CKD. Mahalaga lamang na pumili ng sariwang pinya at iwasan ang mga delata na pinya dahil sa taglay nitong dagdag na asukal at preservatives na hindi maganda para sa ating kalusugan, lalo na kung mayroon na tayong kondisyon sa bato. Paano isasama ang pinya sa ating dieta? Maaari nating kainin ito ng hiwa-hiwa bilang merienda, idagdag sa fruit salad o gawing sariwang pinya juice nang walang dagdag na asukal. Ang isang tasa ng pinya ay sapat na upang maranasan ang mga benepisyo nito. Sunod na prutas ay ang papaya. Ang papaya ay isang prutas na halos laging makita sa ating mga bakuran at sa mga pamilihan. Ito ay kilala hindi lamang sa tamis nito, kundi pati na rin sa napakaraming benepisyo nito sa kalusugan. Para sa ating mga bato, ang papaya ay nagbibigay ng suporta sa pangkalahatang kalusugan ng katawan na direktang nakakaapekto sa kalusugan ng ating mga bato. Ang papaya ay mayaman sa papain, isang enzyme na nakakatulong sa pagtunaw ng protina. Kapag maayos ang ating panunaw, mas madali para sa ating katawan na iproseso ang mga nutrients at ilabas ang mga dumi na nagpapagaan sa trabaho ng ating mga bato. Bukod sa papain, ang papaya ay mayaman din sa vitamin C at vitamin A na parehong malakas na antioxidants. Ang vitamin A ay mahalaga para sa pagsuporta sa immune system at pagpapanatili ng malusog na mga mucous membranes na mahalaga sa pangkalahatang proteksyon ng ating katawan laban sa impeksyon. Ang pagiging malusog ng ating immune system ay mahalaga para sa mga may CKD dahil mas madalas silang mahina sa impeksyon. Tulad ng ibang prutas na nabanggit natin, ang papaya ay mayaman din sa fiber na nakakatulong sa regular na pagdumi na isa ring paraan ng pagtanggal ng dumi mula sa katawan. Mahalaga ito dahil ang pagdumi ay isang mahalagang bahagi ng detoxification process. Bagamat ang hinog na papaya ay may katamtamang dami ng potassium, ang green o hilaw na papaya ay mas mababa rito at madalas ginagamit sa mga lutong Pinoy tulad ng tinola. Kung may mahigpit na diet restriction, mas mainam na kumonsulta sa doktor tungkol sa tamang dami. Para sa karaniwang pagkonsumo, ang papaya ay isang masustansyang karagdagan sa ating dieta. Kainin ito ng sariwa, gawing fruit shake o idagdag sa inyong mga paboritong lutuin tulad ng tinola. At ngayon, dumako tayo sa isa pang prutas na kilala sa taglay nitong antioxidants at nakakamanghang gulay, ang strawberry. Ang strawberry ay hindi lamang masarap at kaakit-akit sa paningin. Ito rin ay isang powerhouse ng nutrisyon na napakagandang suporta para sa ating mga bato. Ang strawberry ay puno ng antioxidants, partikular ang anthocyanins, na nagbibigay sa kanya ng matingkad na kulay pula. Ang mga antioxidants na ito ay mahalaga sa pagprotekta sa ating mga selula mula sa pinsala na dulot ng oxidative stress at pamamaga, dalawang salik na nagpapalala ng sakit sa bato. Isipin ninyo, parang mga maliliit na sundalo ang mga antioxidants na ito na lumalaban para sa kalusugan ng ating mga bato. Bukod sa antioxidant, ang strawberry ay mayaman din sa vitamin C na isa ring mahalagang bitamina para sa ating immune system at sa paggawa ng collagen na mahalaga sa pagpapanatili ng malusog na mga tissue. Ang fiber content ng strawberry ay nakakatulong din sa panunaw at sa paglabas ng dumi na nagpapagaan sa trabaho ng ating mga bato. Isa sa pinakamagandang katangian ng strawberry para sa mga pasyente ng bato ay ang pagiging mababa nito sa potassium at phosphorus. Itong dahilan kung bakit ito ay madalas na inirekomenda bilang isang ligtas at masarap na pagpipilian para sa mga taong may CKD.
Hindi na kailangan pang mag-alala sa pagtaas ng potassium o phosphorus levels na madalas na problema sa mga may problema sa bato. Maaari natin kainin ang strawberry ng sariwa, idagdag sa inyong yogurt, cereal o salad. Maaari rin itong gawin smoothie, basta walang dagdag na asukal. Ang isang tasa ng sariwang strawberry ay hindi lamang masarap, kundi napakalaking benepisyo din para sa ating kalusugan ng bato. Ngayon na nakilala natin ang pinya, papaya at strawberry, mayroon pa tayong huling prutas na dapat nating pag-usapan na madalas nating makita sa ating mga hapagkainan at ginagamit natin sa halos lahat ng bagay. At sa wakas, dumako tayo sa huling prutas na madalas nating nakikita at ginagamit sa ating pangaraw-araw na buhay. Ngunit ang simpleng prutas na ito ay may malaking ambag sa kalusugan ng ating bato. Ang kalamansi o kung minsan ay lemon na parehong nasa kategorya ng citrus fruits. Ang kalamansi na napakapamilyar sa ating mga Pilipino at halos laging nasa ating mga kusina ay hindi lamang pampasarap sa ating mga ulam o pampalamig na inumin. Ito ay isang powerhouse ng vitamin C, isang napakalakas na antioxidant na maalaga sa pagprotekta sa ating mga selula mula sa pinsala. Vitamin C ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng ating immune system na napakahalaga para sa mga may problema sa bato dahil mas madalas silang mahina sa mga impeksyon. Bukod dito, ang antioxidant sa kalamansi at lemon ay nakakatulong sa paglaban sa oxidative stress na maaari makapinsala sa mga selula ng bato. Bagamat ang kalamansi at lemon ay mayroong potassium, ang dami ay medyo mababa, lalo na kung ginagamit sa maliit na halaga tulad ng pagpiga ng kaunti sa tubig o sa ulam. Ang pagunahing benepisyo nito para sa bato ay nakasalalay sa kakayahan nitong hikayatin ang pag-inom ng mas maraming tubig. Ang paglalagay ng piga ng kalamansi o lemon sa inyong tubig ay nagbibigay ng sariwang lasa na naghihikayat sa atin na uminom ng mas maraming fluid. At alam naman natin na ang sapat na hydration ay susi sa kalusugan ng bato dahil nakakatulong ito sa paglabas ng mga toxins at dumi mula sa katawan sa pamamagitan ng ihi na nagpapagaan sa trabaho ng mga bato. Para sa mga may CKD, ang pag-inom ng sapat na tubig ay kailangan ding bantayan at ipasya ng doktor, lalo na kung may fluid restriction. Ngunit, para sa pangkalahatang suporta, ang diluted calamansi juice ay mainam. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig na may piga ng kalamansi sa umaga ay hindi lamang nakakapaglinis ng digestive system, kundi nagbibigay din ng vitamin C boost. Nakita natin kung gaano kahalaga ang bawat kagat ng mansanas, ang tamis ng ubas, ang pampalamig na pakwan, ang sariwang pinya, ang masustansiyang papaya, ang pulang strawberry at ang sipa ng kalamansi sa pagsuporta sa ating mga bato. Ang mga prutas na ito ay hindi lamang nagbibigay ng lasa at kulay sa ating buhay, kundi naglalaman din ng mga vitamins, minerals, fiber at antioxidants na aktibong nakakatulong sa ating mga bato na gumana ng mas mahusay, bawasan ang pamamaga at labanan ang pinsala. Ang mga ito ay mga natural na paraan upang bigyan natin ng kalinga ang ating mga bato na nagtatrabaho ng walang tigil para sa atin. Tandaan mga mahal kong kaibigan, hindi kailangan ng malaking pagbabago para magkaroon ng malaking epekto sa ating kalusugan at kaligayahan. Ang maliliit na hakbang na ginagawa natin araw-araw tulad ng pagdaragdag ng mga prutas na ito sa ating dieta ay may malaking ambag. Hindi ito tungkol sa mabilis na pagpapagaling, kundi sa patuloy na pag-aalaga at pagbibigay ng tamang suporta sa ating katawan. Ang pagbabago ng ating mga gawi sa pagkain ay isang paglalakbay, hindi isang sprint. Magsimula tayo sa isa o dalawang prutas na paborito natin at dahan-dahan natin dagdagan ang iba. Ang bawat pagpipilian na ginagawa natin para sa ating kalusugan ay isang investment sa ating sarili at sa ating kinabukasan. Ngunit may isang mahalagang paalala. Kung mayroon na kayong existing na kondisyon sa bato tulad ng chronic kidney disease, napakahalagang kumonsulta muna sa inyong doktor o registered dietitian bago magkaroon ng malaking pagbabago sa inyong dieta. Ang bawat individual ay may iba't ibang pangangailangan at ang ilang prutas ay maaring kailangan ng limitahan depende sa yugto ng inyong CKD at sa inyong laboratory results. Ang impormasyong ibinahagi natin ngayon ay para sa pangkalahatang kaalaman
at pagsuporta sa kalusugan at hindi ito kapalit ng propesyonal na payong medikal. Ang inyong doktor ang pinakamainam na makakapagbigay ng personalized na rekomendasyon para sa inyo. Huwag kalimutan, sila ang inyong kasangga sa paglaban sa anumang sakit. Ano sa tingin nyo ang pinakapaborito nyong prutas sa listahang ito? Mayroon ba kayong sariling karanasan na gustong ibahagi tungkol sa kung paano nakatulong ang mga prutas sa inyong kalusugan? Gusto naming marinig ang inyong mga kwento sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento ay nakakatulong sa iba na makakuha ng inspirasyon at kaalaman. Kung nagustuhan niyo ang video na ito at nakahanap kayo ng mahalaga, pakipindot naman po ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong po yon para mas marami pa tayong matulungan na tulad ninyo na naghahanap ng paraan upang mapabuti ang kanilang kalusugan at kalidad ng buhay. Ang iyong suporta ay nagbibigay sa amin ng lakas upang patuloy na gumawa ng mga kapaki-pakinabang na nilalaman. Patuloy tayong mag-aral. Patuloy tayong maging proactive sa ating kalusugan at patuloy tayong magbigay inspirasyon sa isa't isa. Alagaan natin ang ating mga sarili dahil karapat-dapat tayo sa isang mahaba, masaya at malusog na buhay. Mabuhay kayo at patuloy tayong mamuhay ng buo sa bawat yugto ng ating buhay.